Hi, magandang araw mga kaguro, mga friends, mga kaibigan, kumusta kayo? So, andito tayo ngayon para sa ating maikling tutorial. Alam ko marami sa atin ang napunta dito para hanapin yung solusyon sa ganitong issue sa ating mga Microsoft Office account. So, ang nangyari, nakasign in yung deped.gov.ph email mo, pero ito yung lumalabas. Hindi ka makapag-encode ng mga forms, hindi ka makagawa ng reports. Wala kang magagawa. Kaya naging problema mo ito. Okay, don't you worry. Meron tayong temporary solution dyan. Pero bago tayo magpatuloy, pakihit po muna ng like, share, and subscribe para naman ganado tayong gumawa ng marami pang videos. Alamin muna natin kung yung DepEd email mo o yung Microsoft account mo ay may nakalink pa na office license. Kasi kapag wala ng office license, bali natanggal yung office license sa DepEd email mo, kahit na deped.gov.ph yung ginamit mo na email, ang mangyayari, ito yung lumalabas, walang license yung Microsoft Office mo. Kaya ang magandang gawin dyan, mag-login po tayo at i-check natin. So, punta tayo sa office.com. I-type natin yung DepEd email mo. Kailangan mo nating alamin ng lahat, alamin natin yung dahilan bago tayo mag-proceed sa solusyon. Bali, itong email na ginamit ko ngayon ay galing to kay ma'am. So, with her permission, nagamitin to sa ating tutorial guide. Click natin yung next. Okay. Napansin nyo, hindi po tayo gumagamit ng mga regional na email address. So, okay, kung gumagamit po kayo ng regional na DepEd email address, panoorin nyo po yung previous video natin tungkol dyan. Okay, no lang muna. So, kapag ganito na yung lumabas sa screen mo, puntahan mo yun sa lower left corner, may makikita kang pangalan, yung pangalan mo. Click mo yan, tapos i-click mo yung My Microsoft 365 profile. Kasi kailangan nating alamin kung mayroon ka nga ba talagang office license. Okay, click. So, pagbungad pa lang, ito na yung lumabas. Okay, kahit wala ka ng ibang i-click, masasabi na natin na wala ka nga talagang office license kasi meron yang lalabas dito. Meron yang lalabas na install office. Dito na portion. So, yeah, alam na natin na walang office license yung account mo. Kaya, log out na natin at mag-proceed sa next step. Okay, sign out natin yan. So, kanina, sinabi ko na kailangan natin ng outlook.com account. Bakit nga ba kailangan natin ng outlook.com account? Kasi, kailangan nating makapasok dito at ma-sign out itong nakalagin na DepEd email mo na walang license. At ipapasok natin yung DepEd email ng kaibigan natin, ng coworker natin. Siyempre, kailangan natin yung permission nila. Kung ayaw nila, huwag pilitin. Kasi labag yun sa batas. Pero kung gusto nila, with their permission, okay, bilang kaibigan, bilang kapatid, ipapagamit ko sa'yo yung DepEd email ko para magka-license yung Microsoft Office mo at nang sa ganun, makagawa ka na ng reports, makagawa ka na ng mga PowerPoints o kahit ano using your Microsoft Office. Pero kung ayaw nila, huwag pilitin. Hanap ka ng ibang kaibigan. Joke lang po. Ngayong nalaman na natin na wala ng license yung account mo, walang office license, gagawa na tayo ng outlook.com. Okay, create tayo ng account. Saan yun? Create ng account. Ito po ay dummy email lang para lang may magamit tayo. Huwag niyo pong gayahin yung pangalan ng email. Ito po yung totoong birthday. Press and hold. Skip for now. O yan. May email address na tayo. So, balik tayo sa Microsoft Office. So, mag-sign in tayo. Sign in natin yung Outlook email na ginawa natin. Yung hindi pagod. Hindi nga pagod kasi andito kayo. Yon, na-type ko na.
Okay. Next lang natin yan. New for free lang muna. Okay. Okay. Don't send lang. Don't personalize. Done. Okay, so naka-sign in na tayo. Once naka-sign in na tayo, kailangan na nating alisin yung DPID email mo na nakalagin na walang license. So, click lang natin yung sign out. Okay. Mag-sign out. So, wala na. Yung natira na lang na email, na account na nakalagin ay yung dummy na ginawa natin. So, by this time, pwede na tayo makapasok ng bagong email na mayroong office license para lang magamit mo yung Microsoft Office mo. Okay, to do that, click lang natin yung add account. Ito yung email address o yung DPID email ng kaibigan mo na alam mong may office license siya. Wala siyang problema sa Microsoft Office niya. Okay? So, tanungin mo lang siya, ano ba yung DPID email mo at saka yung password mo? Siyempre, kapag binigay niya yan sa iyo, may consent yan. Kapag ayaw niya, huwag pilitin. Ano ba naman ang silbi ng pagkakaibigan niyo? Okay. So, type na, itong email na to ay meron tong office license. Kasi wala itong problema sa kanya. Okay, nagsara yun automatically. Kaya buksan natin ulit. Okay. Check natin yung account. O, ayan. So, may 365 account enterprise. At, tignan natin kung makapag-type na ba tayo. O, yan. Nakapag-type na. Kasi, nakalagin na yung DPID email ng friend natin na mayroong office license. Pero dito pa rin yung dami na Outlook email na ginawa natin. Nasa iyo yan kung tanggalin mo yan o hindi. Okay? So, hindi pagod. Kapag pagod ka na, alisin mo na yan. Sign out mo na yan. So, at least, habang hinihintay mo yung response ng division office, makakapagtrabaho ka na. Makapag-work ka na. Pag dumating na yon, gagawin mo, sign out mo ito. Sign out mo yung account ni kaibigan, ni co-teacher na mabait. Sign out mo yon. Yung hindi pagod, andyan pa rin yan. Tapos, i-sign in mo yung email address mo, yung DPID email mo na meron ng office license account. Yun lang. Okay. So, may nagtanong, paano mo nalaman na yung DPID email ni co-teacher ay may office license? Sige nga, pasensya na, kalimutan ko eh. So, para malaman natin kung meron nga bang office license yung co-teacher natin na willing magbigay o magpagamit ng kanyang email address, check na natin. So, ito yung email niya. Okay, click natin yung lower left corner. Click yung may Microsoft 365. Yan. Meron tayong nakitang install office. Yung kay ma'am kanina, walang install office yun. Nakikita natin is view apps and devices lang. So, confirm. Meron nga siyang office license. So, yun lang. So, yun. Nagagamit na natin. Huwag po nating kalimutang i-refer sa school ITO or sa district ITO sa office license para ma-actionan ng division ITO at nang maibalik yung license, yung office license na nakalink sa email address. Huwag niyo pong kalimutan yan. Di bali nang gumagana yung Microsoft Office nyo dahil sa license ng coworker o colleague, pero hindi po yan recommended. Mas maganda pa rin na gamitin yung original
account niyo po.